Ang bali-balita ngayon na ituro si Chris Newsome ay baka i-trade na nitong Meralco Bolts bago siya maging free agent. Ang usap-usapan nga magiging unrestricted free agent daw to at iti-trade siya at ang gugustuhin daw niya ay pumunta sa Barangay Ginebra. Pero syempre ang Meralco naman hindi papayag na basta na lang mag-expire yung contract ni Newsome at nang wala sila nakukuhang kapalit. So ang gusto nilang gawin, i-trade na to kaagad bago pa man mag-expire yung kontrata niya. Ang isang kinukonsidera ngayon sa tingin ko na pwede nilang gawin ay magkaroon ng 3-team trade itong Meralco, Ginebra at Rain or Shine. Itong si Newsome sa Ginebra, sa Rain or Shine naman itong si Nards Pinto, itong si Sydney Omubere at 3 first round picks. Samantalang ang Meralco naman makukuha itong si Kit Datu at si Jonathan Gray. Sa ngayon kasi maraming mga fans ng Ginebra ang nagsasabi na bakit hindi na lang intayin ng Ginebra na mag-expire yung contract ni Newsome para lumipat sa kanila. Well, syempre ang Meralco hindi naman iintayin na mag-expire yung contract ni Newsome. Ang gagawin ng Meralco bago mag-expire yung contract niyan, iti-trade na siya sa ibang team. Kung hindi siya kukunin ng Ginebra, kung hindi papayag ang Ginebra dito sa offer ng Meralco, siya, sa ibang team iti-trade si Newsome. At kapag na-trade na si Newsome at nabigyan ng bagong kontrata, hindi na siya magiging unrestricted free agent. So sa ngayon, tignan natin kung anong mangyayari dito sa ganitong klaseng trade talks na po pwede kung sakasakali. Of course, ang isa pang pwedeng gawin ng Meralco dito ay bigyan ng malaking offer si Newsome para makumbinsi siya na huwag nang umalis at manatili dito sa Meralco Bolts. Pero sa tingin ko hindi na yung pera ang usapan dito kung hindi yung pagkakaroon ng kampyonato. Yan ang hinahanap ngayon dito si Chris Newsome talaga. Kaya yan ngayon pag-isipan ng Meralco Bolts. Ito nga kayang si Mawala Tautua ay bibitawan ng San Miguel Beer para dito kay Raymond Almasan. Marami syempre magsasabi bakit bibitawan ng SMB itong si Tautua ngayong meron namang injury itong si Junmar Fajardo. Syempre kailanganin nila ngayon ng isang big man. Sa ngayon kasi marami nagsasabi na dapat daw bitawan na itong si Tautua dahil yung laro nito ang laki ng ibinagsak kumpara doon sa dati niyang laro nung siya ay naglalaro pa sa Northport Batang Pier. Tandaan natin, pinalit ng SMB itong si Christian Stanhardinger para dito kay Mawala Tautua. Ang sabi nga nung iba, mas maganda raw kung si Raymond Almasan ang kuning big man nitong San Miguel Beer kaysa kay Tautua. Pero sa tingin ko, malabo na kunin ng SMB itong si Almasan. At sa tingin ko si Tautua ay hindi niyan pakakawalan. Sa ngayon syempre, kinakailangan ng SMB na ayusin yung kanilang lineup sa front court. Dahil bukod dito sa injury kay Junmar Fajardo at Vic Manuel, marami nakakapansin na yung kanilang front court ay hindi na kasing lakas katulad nung dati. Lalo na kung yung starting forward mo at yung starting center ay parehong nagkaka-injury. Sabi nga nila ngayon, ito si Almasan, mas pwede raw yun sa SMB dahil ang laro nito ay meron din siyang outside shot katulad ni Tautua at meron din itong post-up game. Pero sa tingin ko hindi yan basta-basta mangyayari. Kahit sabihin pa natin na fair trade yan, sa tingin ko hindi pakakawalan ng SMB itong si Mawala Tautua. Sa ngayon, ito si Raymond Almasan, sa tingin ko kung yan ay ite-trade ng Meralco, mapupunta yan sa isa ring MVP team. Baka sa NLEX o di kaya Blackwater o sa TNT. Depende sa magiging takbo ng negosasyon. Kaya sa tingin ko, malabong mangyari itong sinasabi na Almasan for Tautua. Sa wakas po ay magpapalit na ng import itong Converge Fiber XRs at binitawan na nila itong si Tom Bogdanovic at pinalit itong si Jamil Wilson na dating naglaro dito sa Los Angeles Clippers. 0-5 na ngayon itong Converge at yan ang dahilan kung ba't nilo kinuha itong si Wilson na ang huling stint niya ay naglaro siya sa Uruguay at sa Italy at ito ay isang 6'7 player at naglaro din ito sa NBA G League at sa ngayon itong si Wilson ayon dito sa mga reports ay ginawa ng Converge yung pag-submit ng notice ng import change nila noong Tuesday at dahil dito eligible na maglaro itong si Wilson para dun sa game ng Converge kontra Northport sa Miyerkules. Hindi pa natin syempre matitiyak kung ano ang kayang gawin nitong si Wilson para dito sa Converge Fiber XRs.
Ang maliwanag lang dito, talagang kinakailangan na ng pagbabago dito sa Converge kung gusto nila na magkaroon ng improvement dun sa standings nila. Marami nga ang nagtaka bakit si Bogdanovic talaga ang kinuha nila dahil nung naglaro yan previously sa Converge hindi naman gaano ka-impressive ang kanyang naging performance. So sa ngayon tignan natin kung anong magagawa nito si Wilson. Pero syempre may mga highlights yan pero iba yung highlights doon sa actual game. Kaya tignan na lang natin dahil sa ngayon Converge na lamang ang walang panalong team dito sa PBA Commissioner's Cup kaya hindi na nakapagtataka na siya ay gustong si Coach Aldin Ayo at ang management ay nagdesisyon na bitawan itong si Bogdanovic. So tignan na lang natin kung ano magiging improvement sa laro nitong FiberXers. Ang sabi nga nung iba, hindi lang naman sa import masisisi yan kung hindi kinakailangan maski mga local players ay mag-step up na rin ang laro para sila ay magkaroon ng chance ang manalo. Para po doon sa mga nagtatanong kung mayroong mga trades itong Magnolia, wala pong binabalak na pagbabago dito sa lineup ng Chicken Templados Hot Shots ngayon. At ito hindi na nakagugulat dahil napakaganda naman ang nagiging performance ng nasabing koponan. So asahan natin na walang pagbabago na mangyayari dito sa Magnolia Chicken Templados unless magkaroon ng tinatawag na biglang pagbagsak doon sa kanilang laro. Bago magkumpisa itong conference na to, sinabi na ng PBA Governor na ang balak nila talaga ay gawin ang lahat para masiguro na sila ay magkakaroon ng chance sa finals o di kaya ay magkampiyon. Actually, ang sinabi nga nila ay championship na talaga ang goal dito ng Magnolia. At sa tingin naman natin, maganda talaga ang pinapakita nila at yung import nila ay angkop na angkop dito sa sistema na pinapairal ni Coach Chito Victorero. So, hindi na nakapagtataka na walang pagbabago na mangyayari ngayon dito sa Magnolia. Ang iniintay na lamang nila ay yung pagbabalik ni Calvin Abueva mula doon sa kanyang injury. Pero bukod dyan, ay huwag na tayong umasa na magkaroon ng pagbabago, maski na doon sa local players o doon man sa import. Siyempre, nasa eliminations pa lang tayo at talagang makikita natin ang husay ng Magnolia pagdating sa playoffs. Tandaan natin yung sinabi ng governor nila na talagang ang gusto nila ngayon ay magkampiyon na. Hindi na sila kontento yung makasemis o makafinals. Kinakailangan na talaga na mag-champion ng Magnolia. So kapag nangyari yan, asahan natin na mananatili itong core lineup nila. Pero kung sakali, for example, na hindi ito magbago o hindi sila magkampiyon, magkakaroon ng matinding pagbabago dito sa lineup ng Magnolia, hindi lang sa mga local players, kung hindi, baka malay natin pati dito sa coaching staff ay magkaroon na ng revamp pag hindi pa sila nagkampiyon. Shoutout kay Jonald Malyari, Joseph Pineda, Edia Garcia, Michael D, Romeo Conchada, Noel Corpus, Princess Yumi Corpus at Girly Baduria, Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas, Joshua Giray, Espejo at Rosales Family, John Mark Cantos, Donel Santiago, Jason Mendoza, Dexter Domer, Enju, Judy, Edwina, Shaina, Carl Jaira, Jonah Villarosa, Ireneo Salangsang, Edwin Carmona Jr., OG, Len Gio at Gia Santillana at Tag de Family, Junicio Mercado, RG Bueno at Dalina Family, Ronald Barbosidad, Rico Olarte, Jonel Alagon, Kagawad Katsakino Dukusin at si Reden, Elena, Laila at Bonbon Lansang.